Mel, punta po tayo sa Taguig City. May ilang makina ring nasira kaya mahaba na po ang pila. At naroon live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, sandali lang nagkaaberya ang automated counting machine sa clustered precinct 228 pero sapat na ito para lalo pang humaba ang pila ng mga botante dito. Ayon sa isang electoral board member ay nagkaroon ng paper jam doon sa makina pero nang malinis nila ay agad din namang nag-resume ang botohan. Dahil nagpang-abot na ang mga senior citizens, mga regular voters ay siksika na sa mga presinto dito. Meron na mga botante na nakakasagutan na sa pila dahil na rin sa init ng kanilang ulo na sinasabayan pa ng mainit na panahon. Etong Taguig, Pia, ang 6th na vote-rich city sa buong bansa, kaya naman hindi na nakapagtataka na ang daming botante dito. Pia, kung makikita mo, itong mahabang pila ngayon na nakikita nyo, ito yung isa sa mga presinto na nagkaroon ng problema ang automated counting machine. Madalas daw na nagja-jam yung kanilang makina pero kapag nalinis naman ay agad din naman nagre-resume yung botahan. Yun nga lang talagang titiisin nila ang napakahabang pila ngayon dito. Dito naman sa may other side, Pia, ito yung lugar kung saan pumipila yung mga senior citizens, mga buntis at yung mga PWDs. Pero kung mapapansin nyo, marami pa rin naghihintay dito dahil nagkasabay-sabay na nga itong mga regular voters at yung mga piling sektor na nangangailangan ng special attention. Kanina, natanong rin ni Ivan, narinig ko na tinatanong kung talaga bang meron naka-standby na mga makina at gaano ba dapat kabilis makarating yan doon sa isang lugar. Ayon kay Chairman George Garcia, ay meron naman daw mahigit 100 na mga repair hubs sa buong bansa at meron mahigit 16,000 na mga automated counting machines na dapat maaaring ipamalit sakaling magkaroon ng aberya doon sa kanilang mga makina. Mula rito sa Taguig, ako si Bernadette Reyes ng GMA Integrated News, dapat totoo sa eleksyon 2025. Bernadette, balikan ko yung paper jam na binanggit mo dyan sa presinto nyo sa Taguig. Kasi sabi mo, kailangan linisin. So, gaano ba kadalas dapat nililinis itong mga ACM? Kasi yun rin yung naging report ni Jonathan Andal tsaka ni Salima Refran doon sa mga lugar nila. Parang marumi yung ACM. Tsaka alam ba nung ating mga EB members, yung electoral board members, na maya't maya dapat nililinis yung ACM? Ganun na nga ang nangyayari, Pia. Every now and then, talagang kailangan nilang linisin itong ACM para gumana ulit. Pero kapag nalinis naman na raw yung paper jam or kung ano mang dumi na nakaka-block doon sa pasukan ng balota, agad din naman nagre-resume yung botohan. Yun nga lang, talagang, Pia, hindi natin maiiwasan dahil nga sa dalas na mag-jam, doon lang naman sa ibang mga presinto, humahaba nung yung pila kagaya nito. Pero tumatagal lamang daw ng mga 5 minutes at nagre-resume na rin yung botohan. Pero syempre, Pia, itong mga 5 minutes na to, talagang nakakaabala na rin doon sa botohan. At kung mayat-maya nasisira o nagkakaroon ng problema yung automated counting machine, talagang lalo pang hahaba yung pila at tatagal pa para sa mga botante ang kanilang pagboto. Pia? Alright, Bernadette, nakikita namin sa iyong likuran yung mga naglalakad dyan sa paligid tapos may mga nag-aabang din sa labas. Ibig ba sabihin, Bernadette, lahat ng mga presinto dyan sa ground floor, lahat yan yung priority, yung tinatawag nilang priority polling place? Actually, Pia, magkakaiba. Yung dito sa gawing kanan ko, yung pinakita natin kanina, ito yung priority polling place para doon sa mga senior citizens, mga buntis, at doon sa mga persons with disabilities. Pero, Pia, mabanggit ko lang, kaya rin tumatagal yung proseso dito kasi bago pala sila bumoto, ay kailangan pa muna nilang pumirma na tinatawag na waiver na pinahihintulutan nila na merong mag-aabot sa kanila ng balota, yan ay kanilang sasagutan at matapos yan ay dapat i-endorso rin nila ulit yung kanilang balota. So may ibang mga senior citizens kanina na umaalma dahil wala silang nakukuha kumbaga ng resibo. Kasi hindi na sila yung mismong nagpasok nung kanilang balota doon sa automated counting machines. Pero yung iba naman nauunawaan dahil alam mo, Pia, para sa ilang mga senior citizens na to, yung kanilang presinto ay nandun pa sa 3rd floor. So imagine, it's really difficult for some of our senior citizens na akyatin pa yung kanilang presinto para bumoto. Kaya naman, they're left with no other choice kundi i-grab na lang yung opportunity na makaboto through the priority polling place, at least ma-exercise nila yung kanilang right to suffrage. Pia?
Okay. So, pero Bernadette, halimbawa may isang senior citizen na pumila dyan kasi nga priority. Tapos nalaman niya, kailangan ko magbigay ng waiver para iakyat. Gusto niya siya mismo ang mag-aakyat at maghuhulog dun sa kanyang balota. Pwede rin naman yun kung kakayanin niya. Tama ka dyan, Pia, pwede naman kasi yung iba talaga sigurista. Gusto talaga nilang masiguro na yung kanilang boto ay talagang mabibilang at gusto nilang sila mismo maka-witness na yung kanilang balota tinanggap ng makina. Pwede naman yan. Meron tayong ibang mga nakita dito na tumutulong naman. Meron namang assistance na binibigay sa kanila para kung sakasakali ay pwede pa rin nilang personal na puntahan yung kanilang presinto. Yun nga lang, Pia, yung mga presinto dito, hindi na lang tayo makalapit doon sa ibang presinto dahil siksikan na talaga, Pia, it's really hard even for our senior citizens. Meron namang mga upuan na nakalaan sa kanila para makaupo sila habang yung ibang mga botante naman na able pa at mga malalakas ay nakatayo. Pero even still, kahit na ganun, Pia, talagang sa sobrang siksikan, talagang mahahapo ang ating mga senior citizens. Dahil nga ang dami rin talagang botante dito sa Taguig City, Pia. Pia, pwede ba makisingit? Yes, of course, Mel. Bernadette, bilang isang senior citizen, yan, patanong mo nga dyan kung sino ang dapat sumagot sa aking katanungan. Bakit baga naman ang para sa senior ay ilalagay sa 3rd floor? You know, it's a no-brainer. Diba? Kung Totoo para ka. sa senior, dyan na lang sa tabi-tabi dyan. Totoo no? yan. Mel, sana nga yan. naayos nila, no? Oo, hindi. Tanong mo. Ayoko yan. Senior ako Kaya gusto ko sagutin yan. Bakit nyo ilalagay sa 3rd floor? Yung para sa senior. Pabalik natin, Mel. Pinatatanong po Bibigyan ni kita ng Tita Mel. kasagutan dyan. Kasi talaga ang dami. Mga naka-wheelchair, Oo. mga nakatungkod. Pero kailangan pa Oo. nila umakyat sa 3rd floor para lamang makast yung kanilang boto. Kaya yung iba, Ay. dito na nga lang sila sa special polling place bumoboto. Pero iba nga naman na meron kang pinanghahawakan. At alam mong ikaw na witness mo na pinasok sa makina ang iyong boto. Mel? Siyempre. Sisingilin kita dyan sa tanong ko, ha? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes, mula sa Taguig.